Muli, lubos po tayo nagpapasalamat sa ating tunay at buhay na Diyos sa pagkakataon, sa pag-aaral po natin muli ng kanyang mga banal na salita. Dito po sa Ang Balita ng mga Katotohanan. At ating pong napakahalagang pag-aaralan ay ang dalawang uri po ng pari na nagtuturo dito sa banal na kasulatan. At dito ay ating malalaman, kapatid na Vicky, kung saan po tayo ngayon nakapanig. Isang napakahalagang pag-aaral po ito na ating pong dapat ay ating maunawaan po ng lubusan. Ating pong babasahin ang sulat na ating kapatid na si Ezekiel. Sa Ezekiel 22:26. Ganito po ang kanyang pahayag, kapatid na Vicky. Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pagdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. O kanila mang pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. At ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat. At ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ayan, napakaliwanag. Ano po? Ating basahin sa ibang salin na nagpapatunay na ang saserdote ay pari. Sabi po dito sa ang bagong ang Biblia, ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan o kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis at kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Pansinin po natin, mga kapatid, ang gawain po ng paring ito, at ito'y sa aking pagsusuri, kapatid na Vicky, aking pinuntahan yung Bible commentary ko, ano sinasabi dito ng Bible commentary. Ganon din ang halos ang pakahulugan ng Bible commentary, na hindi nirespeto ng mga paring ito ang templo ng Diyos. Hindi iningatan talaga ang sabat. Kaya nalapastangan ang Diyos dahil sa kagagawan ng ilang pari na ito, kapatid na Vicky. Na ito po'y talagang paglapastangan sa Diyos. At kung ating mapapansin, sa kanilang panahon ay patuloy pa po rin nangyayari ito hanggang sa panahon natin, kapatid na Vicky. Sabi kasi sa Biblia, ang mga nangyayari nun ay mangyayari pa rin ulit. Parang paulit-ulit ang pangyayari. Kaya sa kapanahon natin, pansinin po natin, may mga pari ngayon na hindi itinuturo po talaga ang kautusan ng Diyos. Pansinin po natin ang 10 utos na nasa sambahan. Basahin po ninyo yung mga 10 utos na nakapaskil dyan. Ang unang utos, di po ba sabi, wag kang magkakaroon ibang Diyos sa harap ko. Hindi na po nailagay yung wag kang gagawa larawang inanyuan, wag mo silang yuyukuran at paglilingkuran man. Hindi na po nakalagay yun doon. Tapos ipinalit nila yung ipangilin mo ang pistang pangilin ang araw ng linggo. Pinalit na po yung linggo sa Sabado. Kaya pansinin natin ang sinabi ng Bible commentary at sinasabi ng Biblia na nilapastangan nila ako. Nalapastangan ang Sabat. Kaya napansin po natin, mula ng 14th century dito sa ating bansa, kinagisnan natin ang maling araw ng pagsamba. Kinagisnan natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, nagkahoy at bato, na nilalang, na pinaglilingkuran natin, pinapasan, dahil sa maling sistema ng mga paring ito, na ipinatuloy po nila ang ugali sa panahon ni Ezekiel. Ang kaugalian ng mga paring ito na nilapastangan ang kautusan ng Diyos, kapatid na Vicky. Napapansin naman natin ang pagbabago ng ginawang paglapastangan ng mga paring ito. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at karaniwan. Pansinin natin po ang mga tao na pumapasok sa templo ng mga paring naglalapastangan sa Diyos. Hindi nila alam na masama ang kanilang ginagawa.
Hindi nila alam yung mga banal at karaniwan. Dahil hindi po itinuro ng pari. Maging sa pagkain, kapatid na diki, kinagisan natin ay lahat ay pwedeng kainin at lahat ng makakain may buhay ay kinakain natin dahil sa kagagawan po ng mga ilang paring ito na kinagis na natin na hindi natin alam na hindi pa kinakain yung ating kinakain, di po ba? Oo, dati kasi Napansin natin, kumakain tayo ng mga pagkain yun di na po ba? kinagis na natin. Ay noong mabuksan ang isipan at puso natin na may nagdala ng tunay na pari at pastor na nagturo ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos, naalaman natin yung banal at karaniwan at ang malinis at hindi malinis, naalaman natin yung malinis na pagkain. Kaya hindi po natin masisisi mga kapatid, mga kaibigan, na maraming tao na hindi nila alam na ang kinakain nila hindi po ito pagkain talaga na nilalang ng Diyos na dapat kainin ng tao. Dahil nga po sa mali sistema ng mga pari na hindi itinuro, hindi pinagyan ng pagkakaiba ang malinis at marumi, hindi binigyan ng pagkakaiba ang banal karaniwan, kaya nga pasok lang sa templo na hindi nila alam na meron pala silang ginagawang mali na sila ay pumapasok pa sa templo nila ngayon sa panahon natin. Patuloy pong umiiral niyang paring nagtuturong yan. Atin pong pansinin, tayo po'y magtuklas, magsuri sa ating pong kalagayan. At ating pong pag-aralan, yung pari naman na sumusunod, na nagtuturo ng tamang turo sa Ezekiel din, sa sulat din po ni Ezekiel. Sa Ezekiel 44, 23, 24. Ganito po sinasabi, kapatid na Vicky. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga kahatulan. Ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Ayan, napakaliwanag po na itong paring ito, nagpapatuloy pa rin sa panahon natin, kapatid na Vicky. Itong paring ito na kumakatawan sa panahon natin ngayon ng mga pastor na nagtuturo ng tamang pagtuturo dito sa panahon ni Ezekiel. Kasi napakaliwanag eh. Kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. Ituturo po ang pagkakaiba. Kaya merong matuwid na pamumuhay ang naturuan ng mga pastor na ito. May matuwid na pamumuhay ang pastor na ito, mga kapatid, at paring ito. Dahil sinunod po nila ang batas ng Diyos. Tinuro ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. At itinuro sa kanila kung paano bibigyan ng pagkakaiba ang marumi at malinis. Kaya nang ituro ito ng mga pastor at pari sa panahon natin ngayon at panahon noon, natuto sila ng tamang pagkain at tamang pamumuhay. Alam nila yung banal at hindi banal na pamumuhay. Kaya may pagkakaiba po ang pagtuturo dito. Nakita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na itinuturo ng paring ito, ng pastor na ng paring ito sa panahon nila, yung paggalang sa Sabat. At ituturo sa kanila na ipangilin ang aking mga Sabat. Kaya patuloy po yung Sabat ngayon hindi po naputol. Dahil sa kagagawan ng pari na tamang tagapagturo na ito, na itinuturo ng nagpatuloy po hanggang ngayon na ipinangingilin ang Sabat dahil ito po'y patuloy na ituturo ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya napansin natin, mga kapatid, mga kaibigan po namin, na dito atin mapag-aaralan ngayon kung saan tayo nakapanig sa dalawang uri ng paring ito. Kung alin ang sinusunod natin, yung paring lumalapas tangan sa kautusan ng Diyos o paring sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya atin pong pag-aralan at ang nakataya po dito, mga kapatid, ay ang ating pong kaluluwa. Ang buhay na walang hanggan
sa pagbalik ng ating Panginoong Sus at sa araw ng paghukom. Dito'y tayo husgahan sa ayon po sa pagsunod sa mga kautusan nito. At bilang pagsampalataya sa ating Panginoong Sus, magiging bunga po natin ito, mga kapatid, na tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Sang-ayon po sa Mateo 7:21, kapatid ng Biblia. Sabi nga po, ay kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga utos. Yun po ang sabi ng ating pong Diyos. Kaya tayo pong lahat, sana po ay patuloy tayong mag-research ng ating pong ating pong basahin ang Biblia para matuklasan po natin kung ano po talaga yung tunay na araw ng pagsamba at kung ano yung mga malinis at marumi na pagkain, malaman po natin lahat. At yun po ay napaka halaga sa atin po, sa bawat isa po sa atin. At yun po ang nais ng ating Panginoon. Salamat po at sa patuloy na ating pamumuhay ng banal, pagkakilala natin sa banal at ang karaniwan ay binibigyan natin pagpapahalaga ito. Lalo tigit ang pagrespeto at panggilin sa araw po ng Sabat. At muli, nagpapasalamat po tayo sa ating tunay at buhay na Diyos at muli at pagpalain po ng Diyos sa ating pong napag-aralan.